Hintay! Bago mo isara ang video na ito, kung ikaw ay SSS pensioner o kung may mahal ka sa buhay na umaasa sa SSS pension para mabuhay araw-araw, pakinggan mo muna ito ng ilang segundo lamang. Ngayong Mayo 16, 2026, may mga bagong anunsyo ang Social Security System na direktang maaring magbago ng laki ng iyong buwanang pensyon, ng iyong mga benepisyo, at ng iyong kabuuang pinansyal na seguridad. Milyon-milyong pensyoner sa buong Pilipinas ang apektado at ang nakakalungkot, marami sa kanila ang hindi pa nakakaalam. May mga deadline na malapit na, may mga requirements na hindi mo maaring balewalain, at may mga espesyal na benepisyo na maaring nawala ka na kung hindi ka kumilos na yon. Sa susunod na 10 minuto, ibibigay namin sa iyo ang buo, tumpak at pinaka-updated na impormasyon. Manatili kang nakasakay dahil ang hindi mo malalamang ngayon ay maaring magasto sa iyo ng libo-libong piso. Kung ikaw ay tumatanggap ng SSS pensyon, o kung may magulang, lolo, lola, asawa o kamag-anak kang pensioner, huwag kang aalis sa video na ito. Ang hindi mo malalaman ngayon ay maaaring magastos sa iyo ng libo-libong piso. Hindi ito exaggeration, hindi ito clickbait, ito ay katotohanan. Ngayong Mayo 16, 2026, may mga bagong anunsyo ang Social Security System na direktang nakakaapekto sa milyon-milyong pensioner sa buong Pilipinas. Pinag-uusapan natin ang mga kritikal na pagbabago mula sa mga adjustments sa monthly pension amount, bagong requirements para sa pensioner verification, espesyal na loan programs, hanggang sa mga benepisyo na maaaring nawala ka na kung hindi ka kumikilos ngayon. At ang totoo nito, napakaraming pensioner ang napalampas na ang mga importanteng deadline at nawala ng benepisyo. Hindi dahil hindi sila karapat-dapat, kundi dahil wala silang impormasyon. Ngayon, sa video na ito, tiyak na hindi mangyayari sa iyo iyon. Gagawin nating lakarin ang lahat ng kailangan mong malaman hakbang-hakbang, sa simpleng wikang madaling maintindihan ng kahit sino, bata man o matanda, edukado man o hindi. Kaya kung handa ka na, magsimula na tayo. Una sa lahat, kailangan nating tingnan ang malawak na larawan para maunawaan kung bakit eksakto ngayong Mayo 2026 ay isang napakahalaga at napakakritikal na panahon para sa lahat ng SSS pensioner. Sa nakaraang 2 taon, nararamdaman ng bawat Pilipino, lalo na ng mga matatanda at retirado, ang matinding epekto ng pagtaas ng presyo ng lahat. Ang bigas, karne, gulay, gamot, kuryente, tubig, lahat ng pangunahing pangangailangan ng buhay ay patuloy na tumatangkad. At para sa isang pensioner na namumuhay sa isang nakapirming buwanang kita, hindi ito simpleng abala. Ito ay isang tunay na krisis sa araw-araw na pamumuhay. Maraming pensioner ang nagkukuwento na ang buong buwanang pensyon nila ay halos ubos na agad pagkatapos ng pagkain at gamot. Wala nang natitira para sa ibang pangunahing pangangailangan. Wala para sa emergency. Wala para sa pamilya. Narinig ng SSS ang mga hinaing na ito at ang mga aksyon na ginagawa ng ahensya ngayong 2026 ay isang direktang tugon sa sigaw ng milyon-milyong Pilipinong retirado at ng kanilang mga pamilya. Kaya naman, ang unang at pinakamalaking balita na kailangan mong malaman ay tungkol sa Pension Amount Adjustment Framework. Ngayon, maging malinaw tayo tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito at kung ano ang hindi nito ibig sabihin dahil napakaraming kalituhan at maling impormasyon ang kumakalat online at sa social media. Ang pinag-aaralan at isinasagawa ng SSS ay isang balangkas, isang sistemang magpapahintulot ng mas regular, mas maagap na pagsasaayos ng buwanang halaga ng pensyon batay sa tunay na kondisyon ng ekonomiya. Ibig sabihin, inflation, ang halaga ng pamumuhay at ang purchasing power ng piso. Ito ay naiiba sa isang beses na pagtaas ng pensyon. Ang pinag-uusapan ay isang mas napapanatiling pangmatagalang diskarte. Isang mekanismo na titiyak na ang pensyon na natatanggap ng isang retirado ngayon
ay hindi mawawalan ng halaga 5 taon o 10 taon mula ngayon. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Kung ang pensyon mo ngayon ay sapat para mabili ang 5 kilo ng bigas, ang layunin ng bagong balangkas na ito ay tiyaking kahit ilang taon pa ang lumipas, ang pensyon mo ay mananatiling sapat para sa parehong dami ng bigas. O higit pa, ito ay isang makabuluhang pagbabago sa paraan ng pag-iisip ng SSS tungkol sa pamamahala ng pensyon. At ito ay tinatanggap ng bukas na palad ng mga grupo ng pensioner, ng mga taga-suporta ng karapatan ng matatanda o ng mga eksperto sa pampublikong kapakanan sa buong bansa. Gayunpaman, ang mahalagang bagay na dapat mong tandaan, ang adjustment na ito ay hindi pa ganap na isinasagawa para sa lahat ng pensioner ng sabay-sabay. May mga proseso at pipeline na inilalagay. Ang implementasyon ay ginagawa ng paunti-unti, phalanx by phase, at ang priority ay ibinibigay sa mga pensioner na may pinaka-updated at pinakatumpak na mga records sa sistema ng SSS. Kaya kung hindi mo pa nakikita ang anumang pagbabago sa halaga ng iyong pensyon, huwag mawalan ng pag-asa. Hindi iyon nangangahulugang hindi ka kasama. Nangangahulugan iyon na kailangan mong tiyakin na ang lahat ng iyong impormasyon sa SSS ay kumpleto, tumpak at updated para kapag dumating na ang iyong turn, walang anumang hadlang sa pagpapalabas ng iyong mas malaking pensyon. At diyan tayo pupunta sa pangalawang malaking update, isang bagay na talagang kailangan ng bawat pensioner na bigyang pansin ngayon mismo. Ang SSS ay nagsasagawa ng isang komprehensibong records verification drive ngayong 2026. At ito ay hindi basta-basta administrative exercise lamang. Ito ay isang aksyon na may tunay at direktang epekto sa iyong buwanang kita. Natukoy ng ahensya ang libu-libong pension account na may lipas na o maling impormasyon sa sistema. Kabilang dito ang mga maling address. Ibig sabihin, hindi makaabot ang mga sulat at abiso ng SSS. Mga lumang o hindi na aktibong contact number, hindi ka makontak ng ahensya kung may kailangan silang ipaalam sa'yo. Mga hindi na aktibong bank account o e-wallet, ibig sabihin, ang iyong pensyon ay hindi makakarating sa iyo ng maayos. At sa ilang kaso, nakakatakot man pakinggan, maling o kulang ang impormasyon ng beneficiary, ibig sabihin, ang iyong pamilya ay maaaring mahirapan sa pag-claim ng mga benepisyong nararapat sa kanila kapag kailangan nila ito. Ang tanong ngayon ay, ikaw ba ay nahulog sa alinman sa mga kategoryang ito? Kung hindi mo alam ang sagot, iyon mismo ang problema. At iyon mismo ang kailangan mong solusyonan ngayon. Ang magandang balita ay ginagawa ng SSS na mas madali kaysa kailanman ang pag-update ng iyong mga record. Maari mong gawin ito sa 3 paraan. Una, online. Sa pamamagitan ng My SSS portal sa website ng SSS, maaari kang mag-log-in gamit ang iyong registered account at i-update ang iyong personal na impormasyon, contact details, at beneficiary information nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Pangalawa, personal. Maaari kang bumisita sa anumang SSS branch o satellite office sa iyong lugar. Magdala ng valid ID at ng mga kinakailangang dokumento para sa mga pagbabagong gusto mong gawin. Pangatlo, sa pamamagitan ng mga accredited partner. Sa ilang lugar, maaari ding gawin ang mga update sa pamamagitan ng mga accredited partner banks at payment centers na may SSS satellite services. Ang mensahe dito ay malinaw. Huwag maghintay hanggang may problema. Huwag maghintay hanggang masuspend ang iyong pensyon bago ka kumilos. Gawin ito ngayon, ngayong Mayo 16, habang bukas pa ang pagkakataon at walang komplikasyon ang proseso. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na kadalasang nagpapabigla sa mga pensioner, ang Annual Confirmation of Pensioners o mas kilala bilang ang AOP.
Bawat taon, hinihiling ng SSS sa lahat ng aktibong pensioner na kumpirmahin na sila ay buhay pa at karapat-dapat pa ring makatanggap ng pensyon. Ito ay tinatawag na Annual Confirmation of Pensioners o AOP. At kahit na mukhang simple ito, oo, simple lang ito, ang mga kahihinatnan ng pagkawala nito ay napakaseryoso. Kung hindi mo makumpleto ang iyong AOP sa loob ng kinakailangang panahon, ang iyong pensyon ay maaaring masuspende, minsan nang walang anumang paunang abiso. At ang pagpapabalik nito, bagaman posible, ay nangangailangan ng oras, papeles at personal na pagbisita sa opisina na maaaring nakakapagod at nakakapag-stress, lalo na para sa mga matatandang pensioner na may karamdaman o may limitadong kakayahang gumalaw. Ang magandang balita ngayong 2026 ay makabuluhang nagpabuti ang SSS ng proseso ng AOP. Ang online na option sa pamamagitan ng My SSS portal ay mas accessible na ngayon at mas madaling gamitin. Nangangahulugang mga pensioner na may account sa My SSS ay maaaring makumpleto ang kanilang taunang kumpirmasyon nang hindi na kailangang pumunta sa branch at pumila ng maraming oras. Para sa mga pensioner na hindi komportable sa teknolohiya, or sa mga may pisikal na kondisyon na nagpapahirap sa paglabas ng bahay, ang SSS ay nagpalawak din ng kanilang home visitation program sa pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan at barangay. Kung ikaw o ang isang miyembro ng pamilya ay maaaring karapat-dapat para sa isang home visit, makipag-ugnayan sa iyong pinakamalapit na SSS branch para mag-schedule. Ang pangunahing aral dito ay ito: huwag ipagpalagay na tapos na ang iyong AOP. Suriin ito, kumpirmahin ito, at gawin ito bago mag-expire ang deadline dahil ang gastos ng pagkawalan nito ay talagang hindi sulit. Susunod, pag-usapan natin ang isang paksa na partikular na mahalaga para sa mga pensioner na may dependent, at iyon ay ang Dependents' Pension Benefit. Kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng karagdagang halaga sa ibabaw ng iyong regular na pensyon dahil mayroon kang qualified dependent tulad ng isang menor de edad na anak o isang anak na may kapansanan, kailangan mong malaman kung ano ang hinihingi ng SSS ngayon. Bilang bahagi ng Records Verification Drive ngayong taon, ang ahensya ay nagsusuri ng lahat ng aktibong dependent claims para tiyaking wasto at valid pa rin ang mga ito. Ang isang dependent na umabot na sa edad na 21, nagtatrabaho na, o nagpakasal na ay hindi na karapat-dapat sa Dependent Pension Benefit. At kung ikaw ay patuloy na tumatanggap ng dependent pension para sa taong iyon, kahit na ito ay simpleng pagkakamali lamang at walang masamang intensyon, ang SSS ay maaaring humiling na ibalik ang halaga na labis na natanggap. Ito ay tinatawag na overpayment recovery, at ito ay isang sitwasyon na nagulat sa maraming pensioner at lumikha ng seryosong pinansyal na pasanin. Ang solusyon ay simple at malinaw. Suriin ang iyong mga dependent record ngayon mismo. Alamin kung sino ang nakalista bilang iyong dependent sa SSS at tiyaking wasto pa rin ang kanilang katayuan. Kung may mga pagbabagong kailangang gawin, iulat ang mga ito sa SSS ng proaktibo at maaga. Ang pagiging bukas tungkol sa mga pagbabagong ito ay palaging mas mabuti kaysa hintayin ang SSS na matuklasan ang mga ito at harapin ang mas malalaking kahihinatnan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang bagay na nagbibigay ng pag-asa sa maraming pensioner, ang SSS Pension Loan at Financial Assistance Program. Alam ng lahat natin na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang gastusin. May medical na emergency. May kailangang ayusin sa bahay. May kamag-anak na kailangan ng agarang tulong. Down pranis sa mga pensioner na limitado ang pinagkukunan ng kita, ang mga ganitong sitwasyon ay maaaring maging nakaka-stress.
Ngayong Mayo 16, 2026, may mga positibong signal na ang SSS ay aktibong nagtatrabaho sa isang mas accessible na loan program na espesyal na idinisenyo para sa mga pensioner. Ang layunin ay magbigay ng mas mababang interes na opsyon ng pagpapahiram na hindi maglalagay ng hindi kaya-kayang pasanin sa mga matatandang miyembro ng SSS. Ang programa ay naglalayong gawing mas madali ang proseso ng pag-apply, mas kaunting requirements, mas mabilis na approval, at mas makatotohanang repayment scheme na angkop sa kakayahan ng isang pensioner. Bagaman ang mga kumpletong detalye ng programang ito ay inaasahang ilalabas sa susunod na ilang linggo, ang katotohanan na ito ay aktibong pinagtatrabahuhan ng SSS ay nagpapakita ng isang makabuluhang pagbabago sa kung paano tinitingnan ng ahensya ang kabuuang kapakanan ng mga pensioner. Para malaman mo kung kailan ito opisyal na inaanunsyo and para matiyak na hindi ka mapalampas ng impormasyon, tiyaking sinusundan mo ang mga opisyal na channel ng SSS, ang kanilang opisyal na website sa www.sss.gov.ph, ang kanilang verified na Facebook page, at ang kanilang opisyal na hotline. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang paksa na kadalasang iniuuwi ng mga tao hanggang sa huli na, at iyon ay ang death benefit at ang survivor's pension. Bakit ito mahalaga para sa mga pensioner na nabubuhay pa? Dahil ang kabiguang i-update ang iyong beneficiary records ngayon ay maaaring magdulot ng malaking paghihirap para sa iyong pamilya sa hinaharap, sa oras na hindi na sila makakahingi ng tulong sa iyo. Isipin mo ito. Kung pumanaw ka ng hindi updated ang iyong beneficiary information sa SSS, ang iyong pamilya ay maaaring makaharap ng isang napakamahirap na proseso ng pag-claim ng mga benepisyong nararapat sa kanila. Ang death benefit, ang lump sum payment, at ang survivor's pension. Lahat ng ito ay maaaring maantala ng matagal o mas masahol pa, maaaring pumunta sa maling tao o maaaring hindi matanggap ng iyong pamilya ng buo at nasa tamang oras. Ang pag-correct ng beneficiary information pagkatapos ng kamatayan ng miyembro ay isang prosesong puno ng mga legal na kahirapan, dokumentasyon at matagal na pag-aantay. Sa oras na kailangan ng iyong pamilya ng pinansyal na suporta ng higit sa lahat, hindi sila dapat gumastos ng enerhiya at emosyon sa pakikipaglaban sa burokrasya. Kaya ngayon, habang mayroon ka pang pagkakataon, lakas at kakayahan, puntahan ang SSS o gamitin ang My SSS portal at i-verify ang iyong listed beneficiaries. Tiyaking tama ang mga pangalan. Tiyaking tama ang relasyon at civil status. Tiyaking kumpleto ang lahat ng supporting documentation. Ito ay isa sa pinakamahalaga at pinakamapagmahal na bagay na magagawa mo para protektahan ang iyong pamilya. Bago natin tapusin ang video na ito, may isang paksa pa na kailangan nating direktang harapin. At iyon ay ang lumalaking banta ng mga scam at maling impormasyon na nagtatarget sa mga pensioner. Sa nakalipas na ilang buwan, nagkaroon ng malaking pagtaas ng mga pekeng mensahe, pekeng website at pekeng social media account na nagpapanggap bilang SSS. Ang mga ito ay nagpapadala ng mga mensahe na nagsasabing mayroon kang nakabitin na benepisyo, espesyal na bonus o karagdagang pensyon na kailangan mong i-claim sa pamamagitan ng pag-click ng isang link o pagbibigay ng iyong personal na impormasyon tulad ng SSS number, password at bank account details. Pakiusap, huwag maniwala sa anumang mensaheng ganito. Ang tunay na SSS ay hindi magpapadala ng hindi hiniling na text message o email na hihilingin sa iyo ng iyong SSS number, password o anumang sensitibong personal na impormasyon. Hindi hihilingin ng SSS sa iyo na magbayad ng anumang bayad para ma-release ang iyong sariling benepisyo. Hindi sila magpapadala ng mensahe na pinipilit kang kumilos agad o magbibigay ng takot na may mawawala kang benepisyo kung hindi ka kumilos ng mabilis. Kung makatanggap ka ng anumang ganitong mensahe sa SMS, sa email, sa Facebook, sa Messenger, kahit saan pa,
Iulat ito agad sa SSS sa pamamagitan ng kanilang opisyal na hotline o email. Huwag ito i-click, huwag ito ipasa sa iba, at huwag ibigay ang anumang personal na impormasyon. Ang mga scammer na ito ay sinasamantala ang katotohanan na maraming pensioner ang sabik at sabik na makatanggap ng mas malaking benepisyo at ginagamit nila iyon para linlangin ang mga tapat at matuwid na tao. Ang pinakamabuting proteksyon laban sa mga ito ay ang kaalaman, ang palaging i-verify ang anumang impormasyon sa mga opisyal na pinagkukunan ng SSS bago kumilos. At ngayon na nandito na tayo sa katapusan ng video, nais kong sabihin sa inyo ng tuwiran at mula sa puso ng isang taong nagmamalasakit sa kapakanan ng bawat pensioner. Kayo ay hindi lamang mga tatanggap ng benepisyo. Kayo ay mga miyembro ng SSS na nagtrabaho ng mahabang panahon, ilang dekada ng pagpapawis, pagsisikap at dedikasyon sa inyong trabaho at sa inyong pamilya. Nagbayad kayo ng inyong mga kontribusyon buwan-buwan, taon-taon. At ang bawat piso ng pensyon na natatanggap ninyo ngayon ay isang piso na talagang kinita ninyo ng husto. Ang inyong pensyon ay hindi isang regalo mula sa pamahalaan. Ito ay isang karapatan, isang pangako na ginawa sa inyo ng sistema na pinagsilbihan ninyo ng buong buhay. At bilang isang karapatan, kailangan ninyong ipaglaban ito, bantayan ito, at tiyaking natatanggap ninyo ang lahat, ang bawat piso ng nararapat sa inyo. Gamitin ang bawat kagamitan na magagamit sa inyo. Gamitin ang My SSS portal para sa mga online na transaksyon. Tawagan ang SSS hotline kung mayroon kayong mga katanungan. Bisitahin ang inyong lokal na SSS branch para sa mga bagay na kailangan ng personal na pagharap. At manood ng mga mapagkakatiwalaang channel ng impormasyon tulad ng video na ito para manatiling updated sa lahat ng bagong anunsyo at pagbabago. Huwag hayaang kamangmangan o kawalan ng impormasyon ang maging dahilan ng pagkawalan ng kahit isang pisong nararapat sa inyo. Kayo ay nagtatrabaho para sa pensyong iyan. Kayo ay nagbayad para sa pensyong iyan. Kayo ay may karapatang tumanggap nito ng buo, sa tamang oras at nang walang anumang kahirapan. Ang aming pangako sa inyo dito sa channel na ito ay patuloy kaming magbibigay ng tumpak, updated at mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa inyong SSS pensyon at mga benepisyo. Wala kaming ibang agenda kundi ang tiyaking ikaw at ang iyong pamilya ay hindi mapag-iwanan. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito ngayon, isang malaking pabor ang hihilingin namin sa inyo. I-like ang video na ito ngayon para makarating ito sa mas maraming pamilyang nangangailangan ng impormasyong ito. I-share ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya, lalo na sa mga pensioner na maaaring hindi pa nakakaalam ng mga kritikal na update na ito. Mag-subscribe sa channel na ito at itap ang notification bell para hindi kayo mapalampas ng mga susunod na mahalagang balita. Ang impormasyon ay kapangyarihan. At ngayon na meron na kayong kapangyarihang iyon, gamitin ninyo ito para protektahan ang inyong kinabukasan at ang kinabukasan ng inyong pamilya. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Ingatan ninyo ang inyong pamilya. At hanggang sa susunod na video, manatiling informed, manatiling protektado,